Lent channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 31 Isang malamig na tag-araw. Pagsapit ng gabi, pinalabas ni Jingzi ang ilang tao. Naglalakad sa mga kalye, huminto ako pagkatapos ng isang kapat ng isang oras. Tulad ng huling pagkakataon, tinitigan ni Fatball ang mga hubad na figure sa dumadagandong na batis at nahulog sa malalim na pag-iisip. Young village leader, ito ba ang lugar na sinabi mo? Lahat ng lalaki gustong puntahan. Tanong ni Fatball, na itinuro ang ilog gamit ang nanginginig na daliri. Hindi pula ang mukha ni Jingzi at hinihingal siya. Tinitigan niya ang mga lalaki at bata na lumalangoy at naglalaro sa ilog, at inulit ang sinabi ni Hanhan sa kanya noong nakaraan. Sa napakainit na araw, hinubad ang iyong mga damit at humiga sa ilog sa gabi ang lugar na gustong puntahan ng bawat lalaki. Hindi ko nakalimutang idagdag sa dulo, ito ang sinabi sa akin ni Hanhan, hindi ba, Hanhan? Oo, sinabi ko na. Sabi ni Hanhan sa malalim na boses. Binigyan ni Fatball si Hanhan ng isang mabangis na tingin, iniisip na araw-araw mong sinusundan ng batang punong nayon sa brothel upang magsaya, at ngayon ay nagpapanggap ka na isang ginoo. Ito ba ang ginagawa ng tao? Ngunit ang sabi lang ng young master na masyado pang maaga para bitawan. Ma-enjoy mo lang ito sa gabi. Bilang isang normal na tao, ginagarantiyahan ng Fatball na ang kanyang unang reaksyon pagkatapos marinig ito ay iugnay ito sa ilang aktibidad na hindi angkop para sa mga bata. Ngunit hindi sumang-ayon si Jingzi, oo, masyado pang maaga. May mga tao sa magkabilang gilid ng ilog, at maraming babae. Sino ang makakaalis? Napakatahimik sa gabi, walang makakakita, at walang nakakakilala. Lamusong sa tubig at magsaya. Sa pagtingin kay Jingzi, Hanhan, at iba pa na naghubad na ng kanilang mga damit at tumalon sa tubig, si Fatball at ang iba pa ay lumuluha, kung alam ko ito, baka bumalik na rin ako sa bundok. Isa pang buong hapon ng trabaho ang nasayang. Sa pagbabalik, si Fatball ay nalulumbay. Nakita ito ni Jingzi at ngumiti at sinabing, alam ko kung ano ang iniisip mo, hindi ba para pumunta lang sa isang bahay aliwan? Napakalaking bagay. Pero, tumatakbo kami ngayon sa bahay aliwan ng walang kinikita. Kung malalaman ng panganay kong kapatid na babae, sino ang pwede okay? Ang subject changed, so, kumita muna tayo. Kung maganda ang benta ng Mung Bean Popsicle bukas, hindi pa huli ang lahat para pumunta tayo sa Chunshui Tower. Kahit malaman ng panganay kong kapatid na babae, wala siyang masasabi. Si Jingzi ay napakahusay na sa paggawa ng malalaking cake. Nang marinig ito ni Fatball at ng iba pa, talagang naging energetic sila. Talaga. Syempre totoo. Ako ay isang batang pinuno ng nayon. Kailan pa ako nalinlang ng mga tao? Depende sa'yo kung maganda ang pagbebenta ng Munggo Popsicle bukas. Ano ang susunod? Makinig ka sa akin. Ang sumunod na araw ay isang mainit na araw. Simula sa umaga, ang araw ay sumisikat ng maliwanag at ang lupa ay umuusok. Sa oras na ito, isang maliit na grupo ng mga tao ang nagtipon-tipon sa labas ng pinto ni Jingzi, nakatingin sa plak na nakasabit sa pinto at nakaturo. Ito ba ay bagong bukas na tindahan? Hindi ko pa ito nakita. Di ba? Kakabukas lang kanina. Hindi ko alam kung ano ang binibenta. Iniangat ng taong nagsalita ang kanyang ulo at tumingin sa loob. Walang laman ang malaking silid, at umiling siya. Isang malamig na tag-araw. Sa sobrang init ng panahon, nagbibiro ang may-ari ng tindahan kapag pinag-uusapan niya ang isang malamig na tag-araw. Ngunit ang apat na salitang ito ay napakahusay na pagkakasulat. Oo. Ang mga dragon at phoenix ay sumasayaw, at ang kahoy ay malalim. Kung walang 12-12 ng mga tao, natatakot ako na hindi ako magsulat ng ganoong kasanayan sa pagsulat. Mayroon lang bang isang tao sa Yongzhou City na may ganoong kasanayan sa pagsusulat? Hindi kaya ang plaka na ito ay sinulat ni Chen family? Nakita ko na dati ang calligraphy ni Mr. Chen, pero parang hindi. Baka naging sophisticated siya. Sa kaligrapya bilang isang plaque, ang tindahan na ito ay hindi pangkaraniwang. Isang grupo ng mga tao ang nagkomento sa plaque. Dahil sa kanyang kakayahan sa pananalapi, tumagal lamang ng kalahating araw para mabili niyang Master Fenen ang bahay sa tapat ng Xingliang Yixia, at lumipat siya ng gabing iyon. Lahat ng nangyayari sa kabilang panig ay natural na nakikita. Sa oras na ito, ang pink na young master ay nakasandal sa frame ng pinto ng kanyang bahay, nakatitig sa apat na salitang, "A cool summer," sa kawalan ng ulirat, ang kanyang mga labi ay bahagyang bamuka, at siya ay bamulong sa kanyang sarili. Gamit ang Chunshui Si at ang hand calligraphy na ito, madaling manalo sa unang pwesto sa Mid-Autumn Poetry Competition. Ngunit hindi ko alam kung kaya niyang sumulat ng isa pang tula na may parehong antas. Haha, ang ganda at ang ganda ng calligraphy. Anong silbi? It's all about the goods kapag nagbukas ka ng negosyo. Kung hindi maganda ang mga paninda, walang silbi kahit gaano pa kaganda ang plaka. Sa oras na ito, umalangaw ang mga di pagkakasundo na boses mula sa karamihan. Napalingon ang lahat at nakitang ang nagsasalita ay isang lalaking nakasuot ng maalay na damit.
Ang isang nakakakilala sa kanya ay humiga sa tindahan ng pakwan sa tabi niya, at lahat ay agad na naunawaan at hindi naglakas loob na tingnan siya ng masama. Pagkatapos ng lahat, ang mga clerk mula sa pamilya ni Magistrado Lin ay higit na marangal kaysa sa mga ordinaryong tao. Maaari ba akong magtanong kung alam ko kung ano ang ibinebenta ng tindahan na ito? Siyempre gusto ko. Kinagat ng waiter ang kanyang mga labi at mapang-asar na sinabi, yung nagtitinda lang ng munggo. Anong klaseng iskolar ang pinagkukunwering mo? Mung bean soup. Lahat ay nagbulang-bulungan, iniisip na kung talagang nagbebenta sila ng munggo na sopas, ang mga salitang, nakakapresko para sa tag-araw, ay talagang overkill. Give way, everyone give way. Biglang sumigaw, at agad na napalingon ang lahat. Pagkatapos ay mayroong isang, plop, at isang malaking tao ang nahulog sa lupa sa isang tulala, at lahat ay nagulat nang makita ito. Huwag na nating pag-usapan kung masakit ba o hindi. Ang lugar na ito ay tila inihaw. Sobrang init dahil lang sa init. Sa muling pagtitig sa lalaking nasa lupa, parang patay na siya. Kuya, hindi ka dapat mamatay. Kung mamamatay ka, sino ang mag-aalaga sa iyong 80 taong gulang na ina? Kung mamatay ka, sino ang makakasal sa maganda kong kapatid? Sino? Alam mo ba kung nasaan ang doktor? Hindi pwedeng mamatay ang kapatid ko. Isang matabang lalaki ang nakahiga sa lupa, umiiyak ng mapait. Ang mga dumadaan ay mukhang nalilito at hindi alam kung ano ang nangyayari, ngunit si Gueji, ang binata na nakatayo sa hindi kalayuan, ay labis na naguguluhan, kamahalan, ang taong iyon. Hindi ko ba siya nakilala sa bahay ni Mr. A. Kun kahapon? Hindi pa ba siya maayos sa oras na iyon? Ang taong matabang nakahiga ay natural na fatball, at ang nakahiga ay ang taong katabi ni Jingzi. Ngumiti ang Pink Young Master at umiling, marahil ito ang ideya na naisip niya. Sa wakas ay hindi nakatiis ang isang tao sa karamihan at nagsabi, 3 kalye ang layo ng tindahan ng gamot, kung saan napakahusay ni Dr. Son sa Chinese medicine. Hoy, kunin mo na ang kapatid mo dali. Ang matabang lalaki ay nagsabi na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Kung alam kong napakainit ngayon, hindi ko dapat hinayaang ilipat ng kapatid ko ang mga ledrilyo. Napakainit niya. Napayuko ang lahat para tingnan ang malaking lalaking nakahandusay sa lupa, pula ang mukha at pinagpapawisan. Hindi ba dahil sa init? Napakainit sa lupa. Tulungan muna natin siyang bumangon at pumunta sa malamig na lugar para uminom ng tubig. Baka magaling pa siya. How could it be fine? It's so hot and you said it's fine. Come on, show me how hot you are too. Fatty galit na galit siya, ngunit naunawaan ng lahat ang kanyang kalooban at hindi siya sinisisi para dito. Tinulungan siya nitong bumangon. Astig sa bahay, tulungan muna kita. May tumuro sa nakabukas na pinto ng Xingliang Yixia, at pagkatapos ay nagmadaling pumasok ang lahat. Kabanata 32 Mung Bean Popsicle. Napakaraming paggalaw dito na agad na umakit ng maraming taong kumakain ng melon, na dumating upang panuurin ang kasiyahan anuman ang mainit na panahon. Ang orihinal na walang laman na bulwagan ay napuno ng mga tao. Ang mga hindi makasiksik ay nakatayo lang sa pintuan at tumingin sa loob. Nakaharang din ang Pink na binata sa labas, nakatingin sa baha na harapan, nakataas ang sulok ng bibig. Ito naman siguro ang gusto niyang makita, diba? Ano ang susunod niyang gagawin? Inaasahan ito. Anong nangyayari? Saan nanggaling ang taong ito? Sa oras na ito, lumabas ang isang gwapong binata mula sa silid sa likod, tinitigan ang mga tao sa bulwagan, at nakasimangot. Bagaman kakabukas pa lang ng tindahan ko, hindi ito makakapagbenta ng napakaraming tao. Lahat, lumabas, lumabas. Habang sinasabi niya ito, inabot niya at pinaalis ang mga tao. How dare you chase people away? What a bullshit store. Sisirain ko ito para sa iyo ngayon upang makita kung ano pa ang maaari mong ibenta. Tumayo ang matabang lalaki at sinipa ang katabi niyang mesa. Ang kanyang marahas na ugali ay nagulat sa lahat. Magaling. Ang ganitong uri ng walang prinsipyong may-ari ng tindahan. Kailangan ng pambubugbog para maibsan ang galit niya. Ang waiter sa karamihan ay natatakot na magdulot ng gulo at nagdagdag ng selos, humph, naglakas loob ka pa ring magbenta ng mga produktong pampalamig ng tag-init sa tapat namin. Matapos marinig ito, sinubukan ng matabang lalaki na agawin ang damit ng young master, ngunit pinigilan ng lahat. Itong young master ba ang tindera ng tindahang ito? Young master, huwag kang masaktan. Nagkasakit ang kapatid niya, kaya hiniram niya ang iyong lugar para makaiwas sa init. Please be accommodating. Oo, ang pagliligtas ng isang buhay ay mas mabuti kaysa pumatay ng 7. Nasaan ang pinakamataas na pagoda? Nang marinig ito, lalong naiinip ang young master. Kung may sakit ka, dalhin mo siya agad sa batika. Anong nangyayari dito? Kakabukas lang ng tindahan ko ngayon at hindi pa ito bukas. Nagpadala ka ng ganyang salot na Diyos. Kung dito siya namatay, hindi ko na matutuloy ang negosyo ko. Ginawa mo ba? Kumaway siya pabalik, at agad na lumapit ang isang matangkad na lalaki, na mukhang itataboy na naman niya ang mga tao. Sir, ang taong ito ay nagdurusa sa heatstroke sa unang tingin.
Kapag nabilad muli sa araw, talagang hindi na siya maliligtas. Oo, magpapadala kami ng isang tao na tumawag ng doktor dito ngayon. Siya nga pala, hayaan ang doktor na magdala ng ilang halamang gamot para maibsan ang heatstroke. Ang mga kumakain ng melon ay mainit din ng puso at inaliw ang young master sa pamamagitan ng ilang mga salita, habang naghahanda na magpadala ng isang tao na tumawag sa doktor. Sandali lang. Biglang sinabi ni young master, sa tingin mo ba ay may heatstroke ang taong ito? Malamig na sumungot ang matabang lalaki, oo, ano ang mali? Heatstroke lang, hindi naman siguro big deal, hindi na kailangan magpa-doktor. Ikan-away ng young master ang kanyang kamay at mahinang nagsulat. Kung hindi ka makakahanap ng doktor, kaya mo bang alagaan ang kapatid ko kapag namatay siya? Biglang bumangon muli ang galit ng matabang lalaki. Haha, Xingliang Yixia ang tawag sa tindahan ko, at nagbebenta sila ng mga produkto para maibsan ang init. Dahil na heatstroke ang kapatid mo, basta gamitin mo ang mung bean popsicle ko, ginagarantiyahan kong magiging maayos ka kaagad. Seryoso ka ba? Ilabas mo dali. Nagdududa si Fatball, at medyo curious din ang iba. Madaling ilabas, pero itong mung bean popsicle ay napakahalaga. Ewan ko lang kung kaya mo. Magkano? 100 sentimo kada popsicle. His. Nang matapos magsalita ang young master ay humigop ang lahat. Malamig na hangin. Bagamat hindi nila alam kung ano ang munggong popsicle na ito, malamang nahulaan nila na may kinalaman ito sa munggo na sopas. Pagkatapos ng lahat, ang mung bean soup ay isang lunas sa init ng tag-init. Ngunit makakabili siya ng 12 kilo ng munggo sa halagang 100 sentimos. Not to mention mung bean soup, pwede siyang gumawa ng isang malaking kaldero ng sinigang na munggo. Masyadong mahal ang presyo. Pagkarinig nito, ang taong grasa ay natigilan saglit, tumingin sa kanyang kapatid na nakahandusay sa lupa na hindi kumikibo, at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, ang 100 barya ay 100 barya. Kung ito ay talagang makapagliligtas ng isang buhay, paano naman ang isang tail ng pilak? Pagkasabi nito, isa pang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit kung hindi mo mailigtas ang aking kapatid, huwag mong sabihing hindi kita bibigyan ng 100 barya, dudurugin ko ang iyong tindahan upang wala kang maibenta. Hindi natakot sa kanya ang young master, kaya pumayag agad, sabay abot ng kamay. Ang taong grasa ay hindi nang ahas na magantala, kaya kinuha niya ang 100 barya sa kanyang katawan at ibinigay sa kanya. Kinuha ng young master ang pera at inutusan ang malaking tao sa likod niya na pumunta sa likod na kwarto para kumuha ng mga popsicle. Maya-maya, lumabas ang malaking lalaki na may dalang tubo na kawayan. Nang tumangala ang lahat, kitang-kita nila ang isang puting ambon na umaapaw mula sa tubo ng kawayan, at sila ay namangha. Kinuha ng young master ang bamboo tube, hinawakan ang bamboo stick at itinaas, at isang cylindrical green popsicle ang nabunot. Ito ba, yelo? Ice talaga. Malamig na yelo sa kalagitnaan ng tag-araw, natatangi yun sa maharlikang pamilya. Walang pakialam ang young master sa sinabi ng iba at iniabot ang popsicle sa matabang lalaki, eto, ibigay mo sa kapatid mo, sinisigurado kong mas mabuti pa ito kaysa the medicine works. Tinulungan ng taong matabang bumangon ang kapatid at pinasok ang popsicle sa kanyang bibig. Noong una, hindi nag-react ang walang malay na malaking lalaki, ngunit habang natunaw ang popsicle, nagsimulang magkibot ang mga talukap ng mata ng lalaki. Wow, Majay gising na ako. Bulalas ng isang tao. Ilang saglit pa ay iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata at matako ng inuya ang natitirang kalahati ng popsicle sa kanyang bibig. Nagpalakpakan ang mga nanunood sa paghanga at hindi napigil ang malunok ang kanilang laway. Pagkatapos niyang kumain, tinanong niya, Kuya, nasaan ito? Bakit tayo nandito? Kuya, sa wakas nagising ka na. Ang matabang lalaki, na napakalaking tao, ay talagang pinisil ang ilang luha na ikinatawa ng mga tao. Dahil sa inggit sa kanilang malalim na pagkakapatiran, ikinwento ng taong grasa ang nangyari. Ang mung bean na ito. Ang popsicle ay talagang kamangha-mangha. Dinilaan ng lalaki ang kanyang mga labi, na para bang may sasabihin pa siya, at nagtanong sa mahinang boses, Kuya, natulala ako ngayon lang, at hindi sapat ang pagkain ng isa. Paano kung bumili ka pa ng 2 pang popsicle, at kaya natin ang bawat isa paano kung isa? Okay. Hindi naman masama ang pakiramdam ng taong grasa. Naglabas siya ng isa pang 200 barya at sumigaw ng, 2 pa, napakalamig. Matapos kunin ang popsicle, kumagat ang matabang lalaki at nakaramdam ng pananibik sa lahat. Narinig ko na ang malamig na yelo sa tag-araw ay natatangi sa maharlikang pamilya, at ang mung bean popsicle na ito ay tila mas mahusay kaysa sa yelo. Hindi lamang ito nakakapagpapawala ng init, ngunit masarap din ang lasa. Hindi ito mahal para sa 100 yuan. Pagkasabi niyon ay pinakalma ng matabang lalaki ang kaninang inis at iniabot ang kamay. Nagpasalamat siya sa young master at umalis kasama ang kapatid. Walang masyadong excitement sa mukha ng young master na para bang confident na tiwala siya sa kanyang mga popsicle. Nang makaalis ang matabang lalaki at ang kanyang kapatid, sumimangot ito at nagsimulang muling itaboy ang mga tao. Masyadong maliit ang tindahan natin, huwag magsiksikan dito.
Kung may gustong bumili ng munggo popsicles, dito ka na lang. Kung ayaw mong bumili, umalis ka na lang. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang tindera na sumisigaw sa mga tao. Nagkatinginan ang lahat at nagsimulang umalis. Ang waiter ng watermelon shop ay nahalo na rin sa dami ng tao at akmang tatakas na. Bago pa siya makahakbang, may lalaking kasing laki ng bundok ang nakatayo sa harapan niya. Kuya, huwag ka munang umalis, mag-usap tayo. Isang pamilyar na boses na nang-aasar ang nagmula sa likuran, at ang lalaki ay pinagpawisan ng malamig, biglang naramdaman si Alexander. Kabanata 33 Tanging ang batang punong nayon lamang ang karapat-dapat sa aking kapatid. Ang taong grasa ay isang matabang bola, at ang gwapong binata ay natural na si Jingzi. First time niyang magtitingi, at walang tumulong sa pagdadala ng mga paninda, kaya wala siyang choice kundi lumabas ng personal at magbida sa napakagandang palabas. Ang tumatak sa kanya ay ang galing ni Fatball sa pag-arte. Kagabi pang araw ay hindi raw siya marunong umarte, pero nang magsimula na siyang umarte, nahulog siya agad sa role. Ito ay kapanganakan ng isang artista. Ngayong tapos na ang dula, umalis na rin ang mga aktor sa palabas, ngunit si Jingzi, ang lalaki sa tindahan ng pakwan, ay walang balak na pakawalan siya. Siya ang nag-udyok sa pagbagsak ng tindahan at pambubugbog sa mga tao ngayon lang. Sa kabutihang palad, si Jingzi ang nagdirekta at nagsagawa ng lahat ng ito, kung hindi ay madali para sa kanya na gumawa ng gulo. Ngayon gusto mong umalis. Hindi pwede. Haha sir, okay ka lang ba? Lumingon ang bata at nakangiting sabi. Kuya, anong pangalan mo? Ang apelyido ko ay Lin Mingtong. Lintong, anong magandang pangalan? Nag-thumbs up si Jingzi sa kanya, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, malabo kong naaalala na kahapon ng hapon, ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay may kung maaari akong magbenta ng isang mangkok ng munggo na sopa sa halagang 100 sentimos, ibibigay ko ang aking apelyido. Ngayong naibenta ko na ito, tanungin ko ba ang aking apelyido? Kung hindi, hindi mo na malalaman ang sarili mong apelyido sa hinaharap. Mung bean soup ang pinag-uusapan, hindi itong mung bean popsicle. Hinayla ni Lintong ang kanyang leeg at nakipagtalo. Haha, itong mung bean popsicle ay gawa sa mung bean soup. Kapag natunaw ito, nagiging mung bean soup, pero kailangan ng 3 o 4 na steak para maging bowl. Ito ay katumbas ng pagbebenta ko ng isang bowl ng mung bean soup sa halagang mahigit 100 yuan, pero 3 hanggang 400 yuan. Oh! Ngumisi si Jingzi, ngayon ay maaari mo na lang makuha ang aking apelyido sa halip na hilingin sa iyong buong pamilya na palitan ang kanilang apelyido, para makapaglibang ka na lang. Ikaw. Si Lintong ay nanginginig sa galit at medyo natakot sa parehong oras. Hindi ba ito masyadong kumikita? Isang mangkok ng munggo na sopas na mas mababa sa 1 sentimos ang ibinenta sa kanya sa halagang 3 hanggang 400 sentimos. Ito ay mas maitim kaysa sa mga pakwan na kanilang ibinebenta. Tinatamad akong makipag-usap sa iyo nang walang kaparirikon. Tumalikod na siya para umalis, pero nakatayo pa rin si Hanhan. Kung ikukumpara ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig, hindi nang ahas si Lintong na umabant. Haha, ngumisi siya at tumalikod kay Jingzi, ano, balak mo akong itago? Hindi ka ba natatakot na dumating ang aking young master para humingi ng kung sino? Umiling si Jingzi, itago mo. Ano ang iniisip mo? Bukod sa pag-aaksaya ng pagkain, ikaw. Ano pa bang magagawa ko? Gusto ko lang sabihin sa iyo na ang aking apelyido ay fan. Mula sa iyo. Gusto. Para kunin ang apelyido ko, pwede mo na akong tawaging fan mula ngayon. Nagpipigil siya ng tawa. Mula noong monopolyo ni Lin Wenyao ang mga pakwan ng lungsod, nagreklamo na ang mga tao tungkol dito, at natural na hindi nila gusto ang lalaking ito na nagngangalang Lintong. Nang makita siyang pinagalitan ni Jingzi, tuwang-tuwa ang lahat. Hindi nagtagal ay umalis na ang halos kalahati ng mga bisita sa front hall, at ang iba ay naghihintay at nanunood. Walang gustong bumili ng munggo na popsicle. Si Jingzi ay nag-overestimate pa rin sa kanyang kakayahan sa pag-arte, o minamaliit ang pasensya ng grupong ito ng mga tao. Gusto ko lahat ng magagandang bagay. Isang maganda at pamilyar na boses ang biglang nagmula sa karamihan, ito ay ang pink na binata na matagal nang nanood ng palabas. 100 barya lang ang halaga para tamasahin ang paggamot na tanging ang maharlikang pamilya lang ang maaaring magkaroon. Sobrang sulit. Pagkatapos ng kanyang sinabi, ilang mga tao na nag-aalangan kanina ay tuluyang nakapagdesisyon. Bigyan mo ako ng isa. Bigyan mo rin ako ng isa. At ako. Pinag-uusapan ito ng lahat. 5 o 6 na popsicle ang naibenta sa ilang sandali, habang ang iba ay patuloy na naghihintay at nakakakita. Napagpasyahan ni Jingzi na ang grupong ito ng mga tao ay hindi na muling bibili nito. Kinindatan niya ang pink na young master at nagtanong, Sir, ilan ang gusto mo? Siyempre, mas marami, mas mabuti. Pinakamabuting bigyan ako ng 100. His. 100. Ugat. Iyon ay ilang dosenang tail ng pilak, ngunit sinabi nila ito sa isang maliit na pahayag. Anong mayaman? Young master, pasensya na po talaga. Ngumiti si Jingzi at umiling, dahil mahirap talagang gawin ang yelong ito, 100 ice cubes lang ang ginawa namin sa kabuuan sa aming tindahan.
Halos 10 ice cubes lang ang nabili namin, at ang natitira ay wala pang 100. Okay, pagkatapos ay ibigay mo sa akin ang natitira. Guro, sandali, magpapadala ako ng kukuha nito. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Jingzi sa iba na humihingi ng tawad, ikinalulungkot ko talaga. Naubos na ang mga popsicle ngayon. Kung gusto mong bilhin ang mga ito, kailangan mong maghintay hanggang bukas. Matapos marinig ito, sabay-sabay na lumabas ang mga tao nang walang labis na pagsisisi sa kanilang mga mukha. Pagkaalis ng lahat, hiniling ni Jingze kay Hanhan na isara ang pinto. Kakabukas lang ni Qingli ang Yisiya ng 1 oras at nagsara. Salamat, young master, sa pagligtas sa akin. Sabi ni Jingzi sa malalim na boses, hinawakan ang kanyang kamay patungo sa pink na young master. Sa unang araw ng pagbubukas, si Jingzi ay puno ng kumpiyansa at nagsagawa pa ng double act sa pintuan. Pakiramdam niya ay walang pressure nang maubos ang 100 munggo popsicle sa isang iglap, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasample siya ng realidad. Karamihan sa mga tao ay nanunood ng kaguluhan at walang tunay na balak na ubusin. Kung hindi pa kumilos ang Pink Young Master, nakakahiya ang eksena. Master Akon, hindi na kailangang magpasalamat. Umiling ang Pink na binata, namangha ako sa paraan ng paggawa ng yelo ngayong midsummer, at sobrang curious din ako sa lasa nitong Mang Bin Popsicle, kaya wala akong pakialam na humingi pa. Tumango si Jingzi at tumigil sa pagiging magalang. Kung hindi ako nagkakamali, ang dalawang lalaki sa simula ay pawang kay Young Master, tama ba? Nang makita ang kumpirmasyon ni Jingzi, ngumiti ang Pink na Young Master at sinabing, sa totoo lang, ang dulang ginampanan ni Young Master ngayon ay napakatagumpay, ngunit mali ang taong pinili niya. Oh, magtatanong pa sana siya ulit. Hanhan. Sumandal sa kanyang tainga at bamulong, ang batang pinuno ng nayon, ang taong grasa at ang malaking tao ay bumalik mula sa likod na pinto. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ito ang lugar para pag-usapan. Sir, maaari po bang lumipat kayo sa gilid ng kwarto para makipag-usap? Ang Pink na binata ay hindi umiwas at masayang pumunta. Pagdating sa backyard room, si Fatball at ang malaking lalaki na nakahandusay sa lupa ay naghihintay na doon, na nagtatalo tungkol sa kung ano. Mataba, kung gagampanan ko ulit ang papel mo sa susunod, hindi ko nagagawin. Mukhang naagrabyado ang malaking lalaki. Haha, ikaw lang ang makakain ng Mang Bin Popsicle na yan. Huwag kang maging good boy para makakuha ng advantage. Ang Fatball ay hindi dapat madaig. Mas gugustuhin ng mga manggagawa na hindi kumain. Tingnan mo ito, tingnan mo muli. Habang sinasabi niya iyon, binuksan ng malaking lalaki ang kanyang damit at nakita niyang namumula ang kanyang tiyan, na parabang inihaw sa apoy. Sobrang init sa lupa, pero pinahiga ako. Sabi ko hawakan mo lang ako. Nagpapanggap lang akong may heat stroke. Kailangan bang magpanggap na patay na? Profesional. Alam mo ba kung ano ang profesionalismo? Pinulot ni Fatball ang kanyang mga labi. Okay, huwag mong sabihin ang alinman dito. Huminga ng malalim ang malaking lalaki at galit na sinabi, ngunit sa susunod, hindi mo ba masasabi ang anumang bagay tungkol sa pagpapakasal sa iyong kapatid? Alam mo ba na halos mapatalon ako sa takot sa pangungusap na ito? Namula rin sa galit si Fatball, para lang sa performance. Sa tingin mo ba gusto kong pakasalan ang aking babae? Sa buong bundok, ang batang pinuno ng nayon lamang ang karapat-dapat sa aking babae. Dumaan si Jingzi, M. Kabanata 34 na natahimik si Young Master. Ahem. Dahil si Young Master Fenen ay isang tagalabas, ang eksena ay napaka-awkward sa ilang sandali, ngunit si Hanhan ay nagsalita pa rin upang iligtas ang sitwasyon, okay, mangyaring ihinto ang pagsasabi ng ilang mga salita. Ang mga bisita ng Young Master ay narito. Emph. Sabay nguso si Fatball at ang malaking lalaki, napalingon sa gilid, at wala ni isa sa kanila ang nagpapansinan sa isa't isa. Haha. Ang Pink na Young Master ay awkward din ng ngumiti, tumingin sa matabang bola, tumingin kay Jingzi at sinabing may inggit, pagtingin sa mukha ng panganay na kapatid na ito, sa palagay ko ay hindi iba ang babae. Kung mapapangasawa siya ni Mr. A. Kun, kung gagawin mo, napakaswerte mo. Gustong sabihin ni Jingzi sa kanya, kung may kakayahan ka, sige at pakasalan mo siya, ngunit siya ay maikli ang dila at malambot ang kamay. Tutal tinulungan lang naman siya nito kaya natatawa na lang siya dito. Tuwang-tuwa si Fatibol matapos itong marinig. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at nagpasalamat kay Young Master Pink at sinabing, alam ni Young Master ang mga produkto. Magalang na sinabi ni Young Master Pink, hindi, higit pa, ang pangunahing bagay ay mayroon kang magandang mukha, kuya. Hoy! Matagal ko nang sinabi sa kanila. Sinabi ko na, pero hindi pa rin sila naniniwala. Pinunasan ni Fatibol ang kanyang mga kamay, tumingin sa Pink na Young Master saglit, at nag-isip sandali, Young Master is not bad looking, and he is worthy of my girl. Otherwise, I will marry my girl. Marry you. Young Master Pinken, salungguhit. Jingzi. Lahat. Sa wakas ay naramdaman ni Young Master Pinken ang panggigipit mula sa iba at tumigil sa pakikipag-usap sa Fatball dahil sa takot na atakihin. Hindi sinasadya, ang kanyang batang babae na tumitimbang ng ilang daang kilo ay talagang nahulog mula sa langit.
Sa buong kwarto, sa tingin ni Jingzi, si Young Master Pink lang ang may kaparehong IQ sa kanya, kaya pinalayas niya si Fatball at iba papalabas ng kwarto, na iwan silang dalawa. Mukhang natakot ang binata ng Pink Young Master na may gawin si Jingzi sa kanyang Young Master, kaya tumanggi siyang umalis. Ang panganay na lalaki ni Jingzi na si Hanhan ay nanatili rin bilang isang bagay syempre, ang dalawang taong ito ay wala sa kanyang mga kalkulasyon. Sa loob ng saklaw, naging seryoso ang kapaligiran, at muling sumimangot si Jingzi. Kung hindi dahil sa mapagbigay na gawa ng Pink na binata, baka hindi niya maibenta ang kahit isa sa kanyang Mangbin popsicles. Malinaw na pinlano niya ang lahat lalo na't very successful ang acting this time. Bakit ito nangyayari? Iniisip kung ano ang sinabi ni Young Master Fenen ngayon, nagmamadali siyang nagtanong, siguro kung ano ang sinabi ni Young Master tungkol sa pagpili ng maling partner. Mahina hong ngumiti si Young Master Pinken, karamihan sa mga taong naglalakad sa kalyeng ito ay mga ordinaryong tao. Para sa kanila, kung pagkain at pag-inom lang ang pakialam nila, sapat na ang 100 barya para gugulin ng isang pamilya sa isang buwan, kaya paano sila magiging handang gumastos ng napakaraming pera para makabili ng popsicle? Nang sabihin niya ito, biglang natauhan si Jingzi. Nakagawa siya ng 50 tail ng pilak sa isang galaw, at medyo nahihilo siya. Oo, ang mga pakuan ni Lintong ay nagkakahalaga ng 5 sentimo bawat libra at walang pumapansin sa kanila sa kalye. Nakakailang may bumili ng popsicle sa halagang 100 sentimos. Posible ba na kailangang bawasan ang presyo? Matamlay na sabi ni Jingzi. Kung ibinaba niya ang presyo ng popsicle sa parehong presyo ng mga pakuan, kikita talaga siya, pero tubo lang. Kung gusto niyang mamuhay ng maayos ang lahat sa Mangshan, ano ang kakailanganin? Kahit kaya nilang maghintay, hindi siya makapaghintay. May ilang buwan na lang bago ang Jingzhou High School Entrance Examination. Ubos na ang oras. Hindi mo maaaring ibaba ang presyo. Sinuri ni Young Master Pink para sa kanya, ngayong nag-anunsyo na si Young Master, ano ang iisipin ng mga tagalabas kung biglang babaan ang presyo? Sa oras na iyon, hindi na sila bibili. Ganoon din ang naisip ni Jingzi, sa biglaang pagbaba ng presyo, ang kanyang reputasyon sa panloloko sa mga mamimili ay matatag na naitatag, at magiging mas mahirap na bumalik sa hinaharap. Nang malungkot si Jingzi, lumapit sa kanya ang Pink na Young Master at bumulong sa kanya, Sir, nakita ko po na maganda ang kilos ng dalawang binata niyo ngayon, bakit hindi magsuot ng isa? Nakapag-perform na kami ngayon, di ba? Tanong ng katabi kong Hanhan. Iyon ay dahil ang lokasyon at madla ay napili ng hindi maganda. Sa Yungzhou, ano ang paboritong lugar na puntahan ng mayayamang binata at mga iskolar? Chunshui Tower. Sagot agad ni Hanhan nang matapos siyang magsalita. Ngumiti ang Pink na binata at tumango, kung may magandang palabas sa Chunshui Tower, mas maraming tao ang bibili ng popsicle. Tinapik ni Jingzi ang kanyang ulo at biglang naliwanagan. Noong nasira ang relasyon nila ng madam noon, gusto lang niyang ihinto ang pagtitinda ng yelo kay Chunshui Lu, pero nang banggitin ito ni Pinky Young Master, napagtanto niya, kung ayaw mong ibenta ito sa Chunshui Tower, maaari mo itong ibenta sa mayamang binata sa loob. Sapat na para pagselusan si Madam. Ang pakikinig sa iyong mga salita ay mas mabuti kaysa 10 taon ng pag-aaral. Ang aking kaibigan, ang Young Master, ay nakikipagtalik. Tuwang-tuwa si Jingzi kaya hinawakan niya ang kamay ng Pink na Young Master at nakangiting sinabi. Nagulat ang Pink na binata sa kanyang ginawa at pilit na kinakalas ang kanyang kamay na namumula ang pisngi. Mister, you're welcome. Tinitigan siya ni Jingzi, iniisip na hindi talaga siya bakla. Paano magkakaroon ng ganoong kaninipis na balat ang isang bakla? Gayunpaman, ang kanyang mga kamay ay napakakinis. Hoy, bakit may mga pervert na iniisip ka? Umiling si Jingzi at nakangiting nagtanong, maraming beses na kitang nakilala, ngunit hindi ko pa natanong ang apelyido mo, Gao. Natigilan sandali si Young Master Fenen bago niya sinabi, ang apelyido ko ay Chen Mingma. Tahimik. Nakangiting sabi ni Jingzi. May binibigkas si Z, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, anong pangalan? Sumunod, si Fatball at ang iba pa ay tinawag ni Jingzi. What? Acting again. Nang marinig niya na mag-iinarte siya, hindi na nag-react si Fatball, ngunit tumayo ang malaking lalaki sa tabi niya at paulit-ulit na ikanaway ang kanyang mga kamay. Hindi ako marunong kumilos, hindi ko alam kung paano. Bakit hindi ka umarte? Sa talento mo sa pag-arte, natural lang, hindi mo na kailangan pang maging maituturing kang Golden Dog Best Actor sa bayan ko. Hinikayat ni Jingzi. Bagamat hindi ko alam kung ano ang Chicken Presang at Golden Dog Best Actor, hindi sila tunog ng magagandang salita. Hinawakan ng malaking lalaki ang kanyang dibdib at umiling. Hindi na ako mag-iinarte, hindi na talaga ako marunong umarte. Maaari kang kumilos kung hilingin sa iyo ng pinuno ng nayon na kumilos, bakit ang daming kalokohan? Tumayo si Fatball at pinagalitan ang malaking lalaki para kay Jingzi. Hindi natakot sa kanya ang malaking lalaki at pinandilatan siya ng mata, kaya mo kung gusto mo, pero gawin mo ang bahaging nakahiga. Gagawin ko ang nakatayong bahagi. Hindi naman sa ayaw gawin ng malaking lalaki, sobrang init lang ng lupa, at natatakot siyang gawin ulit.
Nang mabalitaan ni Fatball na hiniling sa kanya na gumanap sa papel na nakahiga sa lupa, agad siyang nalanta at tumanggi na pigilan ang malaking tao. Huwag kang mag-alala, nagbago na ang plano sa pagkakataong ito, at hindi ka papayagang magsinungaling sa lupa. Walang nagsalita, bumantong hininga si Jingzi, hoy, kung ganoon, ako lang ang makakasama sa labanan. Sa kasamaang palad, ang venue ng pagtatanghal na ito ay Chunshui Tower. Parang mag-isa lang ako pupunta doon. Nang matapos siyang magsalita, tumalon si Fatball. Batang pinuno ng nayon, maglalaro ako. Tumayo din ang malaking lalaki at madiin na sinabi. Naglakas loob kang humiga sa lupa. Hindi ka manggahas. Hiniling sa akin ng young village master na kumilos. Sino ang nangahas na hindi humiga sa lupa? Naglakas loob akong humiga sa lupa. Umalis ka, gusto mong humiga sa lupa ng Chunshui Tower at tumingin sa ibang mga babae sa ilalim ng palda. Tuwang-tuwa si Jingzi nang makita niyang nagtatalo ang dalawa. Huwag kang mag-alala, lahat kayo ay may bahagi sa magandang bagay na ito. Kabanata 35 para sa sining. Hindi maintindihan ng Pink Young Master na si Chen Mo kung bakit ang dalawang tao na mukhang nag-aatubili at tumangging kumilos ngayon ay nagkaroon ng 180 degree na pagbabago sa kanilang mga ugali matapos marinig ang tungkol kay Chun Shuilu. Tanging isang tuwid na tao lang tulad ni Jingzi ang makakaintindi ng dahilan. Siyempre, tinatamad siyang magpakalat ng kaalaman kay Chen Mo. Sa halip, tinapik niya ang mga balikat ni Fatball at ang malaking lalaki at pinaupo sila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang tungkol sa takbo ng plot ng dula ngayong gabi at ang kahalagahan nito kay Qingliang Yixia at sa lahat ng nasa Mangshan. Masayahin si Fatball noong una, ngunit nang marinig niya na napakahalaga ng kanyang responsibilidad, agad siyang nataranta. Young Master, wala akong karanasan sa pag-arte. Napakahalagang papel nito, natatakot akong magulo ito at makaligtaan ng isang malaking bagay. Ayos lang, nagsasalita ako parang may experience na. Tsaka practice makes perfect, sino ba are you born with it? I think maganda ang performance mo ngayon, sobrang galing mo sa pag-arte. Ginagawang perpekto ang pagsasanay. Sa pakikinig dito, tila hindi maiiwasan ang ganitong bagay sa hinaharap. Nakaramdam ng kaunting sakit ng ulo si Fatty Ball. Ngunit walang lingon likod nang buksan niya ang kanyang pana. Nakasakay na siya ngayon sa barkong pirata ni Jingzi. Kung hindi niya ginawa ng maayos ang utos na ito, baka mahirapan siyang bumaba sa barko. Gayunpaman, kung tapos na ang deal na ito tila kailangan mong mabuhay sa barkong ito ng pirata mula ngayon, tama ba? Kalimutan mo na, para lang makapunta sa Chunshui Tower, gawin natin. Matapos makinig sa plot na idinisenyo ni Jingzi, lihim itong pinuri ni Chen Mo, sa pag-aakalang magagawa pa rin ang negosyo sa ganitong paraan. Gayunpaman, nagtaas din siya ng ilang mga pagdududa. Master Akon, ipinakita nilang dalawa ang kanilang mga mukha ngayon. Bagamat bihira sa mga ordinaryong tao na pumupunta sa tindahan ang pumunta sa Chunshui Tower, walang kasiguraduhan na ma-accident sila. Kung makikilala sila ng iba, masasayang ang lahat ng kanilang pagsisikap. Mukhang naisip na ni Jing. Ikanaway ni Zi ang kanyang kamay, huwag kang matakot, mayroon akong mahusay na panlilinlang. Tinawag niya si Hanhan at sinabing, Hanhan, pumunta ka sa mga tindahan ng alahas sa lungsod at bumili ng mga ito. Matapos marinig ito, sunod-sunod na ikanaway ni Hanhan ang kanyang mga kamay. Ang pinabili pala ni Jingzi sa kanya ay mga gamit lang na gagamitin ng mga babae sa pagbibihis, gaya ng rouge, goek, at blush. Paano kaya siya nahihiya bilang isang lalaking matigas ang isip? Nakakita pa ako ng ilan pang mga tao at lahat sila ay may parehong saloobin. Matapos marinig ito, bumulong si Chen Mo ng ilang salita sa batang lalaki sa tabi niya, at tumakbo palabas ang bata. Sa isang maikling panahon, bumalik ang bata na may dalang maliit na kahangahangang mahogany box, inilagay ito sa mesa at binuksan ito, kasama ang lahat ng mga gamit sa banyo sa loob. Napatingin si Jingzi kay Chen Mo at namangha. Isang gwapong binata na hindi mahilig sa armas pero mas gusto ang pulang damit. Namumula nang tinitigan siya ni Jingzi, ipinaliwanag ni Chen Mo, well. May kapatid akong babae dito. Pag-aari niya ang dressing box na ito, ngunit hindi ko pa ito ginamit. Nakangiting tumango si Jingzi, oo, naiintindihan ko ang lahat. Pagkatapos ay bumantong hininga siya, sa totoo lang, wala pa akong nakikitang mga lalaki na nagme-makeup. Sa aming bayan, marami sila. Sinabi ko sa iyo na hindi ko ito ginamit. Galit na itinadyakan ni Chen Mo ang kanyang mga paa, at sabay na sinabing may pagtataka, sa akon talaga bang may mga lalaking nagme-makeup sa bayan ng Young Master? Joke. Tumawa si Jingzi, gusto silang purihin ng mga tagahanga, kaya bakit sila tatawanan? Sinulyapan niya si Chen Mo at sinabing, ngunit si Chen Brother ay iba sa kanila. Sila ay mga gawa-gawang transvestite. Si Brother Chen ay isang likas na kagandahan. Sa aming bayan, siya ay isang dalisay at natural na munting sariwang karne. Mga tagahanga. Maliit na sariwang karne. Naguluhan si Chen Mo sa sinabi ni Jingzi. Magagamit din ba ito para ilarawan ng mga tao? Pagdating sa makeup, hindi baguhan si Jingzi. Nung college siya, may girlfriend siya na isang graphic model girlfriend daw niya, pero sa totoo lang spare tire lang niya.
Sa loob ng kalahating taon, kahit na hindi man lang niya ito hinalikan sa bibig, pinagkadalubhasaan niya ang makeup. Sa madaling salita, pagbabago ng mga kasanayan. Hindi maipaliwanag ni Jingzi ang kanyang naramdaman nang makita niya ang isang mukha na nagbabago sa ibang hugis sa ilalim ng kanyang mga kamay. Hindi ko lang akalain na pagkatapos maging time traveler, magiging skill na pala ito. Salamat sa iyong dating kasintahan sa mga benepisyo ng pagiging ekstrang gulong. Nang marinig ng Fatball na natagpuan ni Jingzi ang mga toiletry na ito para mag-makeup, sinabi ni Jingzi na ito ay isang ancestral disguise technique, at malakas siyang lumaban, ngunit sa huli ay nababawasan pa rin siya ng kasabikan na pumunta sa Chunshui Tower, tapat akong umupo sa upuan. Ang mga salita ni Jingzi ay umalingaw sa aking puso para sa sining. Pero nag-request siya. Sa proseso ng make-up, ang lahat ng hindi nauugnay na tauhan ay mabilis na inilikas. Walang choice si Jingzi kundi yayain si Chenmo at ang iba pa palabas ng kwarto, na iwan lang si Fatball at Big Guy. Nang makita si Jingzi na maingat na nagsusulat at gumuguhit sa kanyang mukha, unti-unting nawala ang pag-aalala ni Fatiball. Ang batang pinuno ng nayon ay mukhang napaka-propesyonal, ngunit inaasahan niya kung ano ang magiging hitsura ng kanyang mukha sa huli. Makalipas ang isang quarter ng isang oras, iniligpit ni Jingzi ang kanyang panulat, tiningnan ng mabuti ang mukha ni Fatball, pagkatapos ay tumango at sinabing, not bad ito ang unang pagkakataon na makakapag-drawing ako ng ganito sa ganitong uri ng bagay, sobrang nasiyahan ako. First time. Muling nabalisa si Fatiball, nakakatahimik lang, saka nanginginig na tumayo para tingnan ang sarili sa bronze mirror. Hindi mahalaga kung hindi mo ito titignan. Pagtingin ko, halos maiyak ako, oh my god, ang pangit naman no. Pangit din pala siya, pero natural na natural. At ngayon, sobrang pangit. Ang maganda lang, sa painting na ito, walang makakakilala sa kanya. Bahala na ang isang tagalabas, kahit nakatayo ngayon ang kanyang ina, baka hindi siya makilala. Matapos tapusin ang pagpipinta para sa Fatball, mabilis na iginuhit ni Jingzi ang isang pangit na tingin para sa malaking lalaki na lumalaban ng husto, nang hindi nagtagumpay. Tiningnan ito ni Fatball at medyo nabalance ang pakiramdam. Pangit talaga lahat kung pangit. Pagkatapos magpinta ni Jingzi, binuksan niya ang pinto para pasukin ang iba para humanga sa resulta ng kanyang disguise. Nang makapasok ang lahat sa silid, nakita nila ang dalawang pangit na lalaki na tapat na nakaupo sa tabi ng kama, nakatikip ang kanilang mga bibig at hindi nagsasalita sa gulat. Kung hindi lang nila nakitang hindi pinalitan ang damit ng dalawang taong ito, malamang sumigaw na sila. O Diyos ko, anong multo? Hindi ba ito masyadong pangit? Tiningnan ni Jingzi ang hindi kapani-paniwalang ekspresyon ni Chenmo at nasiyahan siya sa kanyang disguise. Masiglang tanong niya, hindi mo ba ako nakikilala? Magaling ba akong mag-disguise? Giggle, hindi ko makilala, pero kung ito ang skill ng disguise, sa tingin ko kaya ko rin. Ito hindi ba pangit lang ang pagpinta? Okay lang sa akin naman ligaw sa'yo. Ikinalukot ni Jingzi ang kanyang mga labi at labis na hindi nasisiyahan sa ugali ni Chenmo. Pero di bale, basta walang nakakakilala. Susunod, darating ang pangunahing kaganapan. Kabanata 36 na matandang anak ni Jingjo. Pagsapit ng gabi, buhay na buhay pa rin ang Yungjo. Lalo na sa labas ng Chunshui Tower, maraming tao at patuloy na dumadaloy ang mga taong lumalabas at pumapasok. Ang tanawin sa gusali ay bahagyang naiiba sa ilang araw na nakalipas. Nawala na ang pink na kurtina na orihinal na nakasabit sa second floor platform. Nandoon pa rin ang magagandang babae na nakasuot ng makukulay na gown, pero nawawala ang gusheng sa kurtina. Medyo manipis ang tunog. Maraming iskolar na nakatayo sa ilalim ng entablado, nakatingala at nagbubuntong hininga. Ano? Wala na. Isang dagandong ang umalingaw mula sa bulwagan, at lahat ay napatingin sa gilid. Noon ko lang namalayan na may dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng Chinese na nakaupo sa sulok ng bulwagan. Ang isa sa kanila ay pangit at kasing taba ng bola. Ang Kat-Anji tanging damit na Chino sa kanya ay hindi gaanong naiiba sa mga ibinebenta sa mga stall sa kalye. Ang pinakakahilahilakbot na bagay ay ang kanyang maalay na mga mata. Habang nagsasalita siya ay nakatingin pa rin siya sa mga babaeng nakapaligid sa kanya, medyo kontento. Iyon lang ang sinabi niya. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat ng tao sa bulwagan, hindi lamang siya nawala ang kanyang takot sa entablado, ngunit naging mas nasasabik din, Tito, pumunta ako dito para lang kay Miss Warner, kung hindi, sino ang pupunta sa walang kwentang lugar na ito? Siya. Dumura, pagkatapos ay marahas niyang sinabi. How dare you tell the uncle na wala ka na dito? Inaapi ba ng amo ng tindahan ang mga customer at minamaliit ang tiyuhin? Nakangiting sabi ng babaeng katabi niya, ano ang sabi ng tiyuhin? Tinatanggap namin ang isang kagalang-galang na panauhin bilang tiyuhin. Huli na ang lahat, paano mo ito mababawasan? Sinabi niya ito, ngunit puno ng pait ang kanyang puso. Casual na laminggalinga sa paligid ang pangit na matabang lalaki pagkapasok sa pinto. Hindi tapat ang kanyang mga kamay at patuloy niyang kinakapa ang sarili. Dahil dito, komportable siyang hawakan ito, ngunit kapag nangyari ito, hindi niya alam kung tungkol saan ang kaguluhan. Pagkatapos bilasan mo at tawagan si Miss Warner.
Ang pangit na matabang lalaki ay naglabas ng isang banknote mula sa kanyang mga braso at binasag ito sa mesa, sumisigaw, hindi ako nagkukulang ng pera. Humingi ng paumanhin ang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning, palihim na paninirang puri, kung ikaw ay napakayaman, bakit hindi mo binigay sa isang tao noong hinawakan mo siya ngayon? Nagkaroon ng maraming kaguluhan dito, at may pumunta upang ipaalam ang ginang. Ilang saglit pa ay sumugod si Madam. Tumingin siya sa kanilang dalawa, pagkatapos ay sa mga banknote na nasa mesa, at nakangiting sinabi, kung may kailangan ka, tiyuhin, sabihin mo lang sa akin. Hanggat kaya ko, tiyak na susubukan ko ang aking makakaya. Madam, ito po ang kaibigan kong taga Jingzhou na pumunta dito dahil gusto niyang makilala si Miss Warner. Ang katabi ng pangit na matabang lalaki ay napakakulit din. Ang pinagkaiba lang niya sa pangit na matabang lalaki ay mas matangkad siya. Nang makita ng iba ang kanilang hitsura, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga, ang mga pangit ay talagang gumagawa ng kalokohan. Hoy, tama ka, matandang Jingzhou boy ako. Napaka-authentic mo. Ang masamang dialekto ng Jingzhou ay lumabas sa bibig ng pangit na matabang lalaki. Anuman ang dinastiya o henerasyon, umiiral ang diskriminasyon sa rehiyon. Ang mayayaman ay minamaliit ang mga mahihirap, at ang mga lokal ay minamalas ang mga tagalabas. Ito ay karaniwan. Ang mga tao ng Jingzhou, na nasa paanan ng emperador, ay walang alinlangan na nasa tuktok ng tanikala ng paghamak na ito. Kaya't kahit pangit at masungit ang taong grasa, naakit pa rin niya ang atensyon ng lahat nang ibunyag niya ang kanyang pagkatao bilang isang taga-Jingzhou. Lalo na si Madam, nakayuko siya at may respeto. Tito, pasensya na talaga. Si Warner ay hindi taga-Jingzhou noong una. Ilang araw lang siyang nanatili dito at umalis kahapon ng madaling araw. Humingi din ng tawad ang ginang na may ngiti sa labi. Aalis ka ba talaga? Tumango ang matandang bastard, oo. How dare I lie to our uncle from Jingzhou? Ayan na. Nakaramdam ng kaginhawahan ang pangit na matabang lalaki at nagpatuloy, dahil wala si Miss Warner, tawagan mo si Mr. A. Kun. Speaking of Mr. A. Kun, mukhang lasing ang pangit na lalaking grasa. Hindi sinasadyang nakinig ako sa mga tula ng tubig sa bukal ni Mr. A. Kun sa Jingzhou. Nagulat talaga ako. Sa aking palagay, ang talento ni Mr. A. Kun ay higit pa sa talento ng ating Mr. Song mula sa Jingzhou. Kanya, mga tula ng tubig sa bukal ni G. A. Kun ang kanyang mga tula ay napakahusay, at inihambing siya ng ilang tao kay Song Jimao, ang anak ng isang dakilang iskolar ng dinastiyang Song. Pero private talk lang iyon sa pagitan nila. Ngayon maging ang mga tao ng Jingzhou ay nagsabi na, mukhang napaka-talented talaga ni Master Akon. Kaya pagdating ko sa Yongzhou, hindi lang gusto kong makita si Miss Warner, kundi gusto ko ring makilala si Mr. Akon. Kung tutusin, lahat tayo ay mga iskolar, kaya napakagandang matuto sa isa't isa. Nagulat ang lahat. Siya, iskolar talaga. Nag-uusap pa rin. Sigurado ka bang ang talakayan ay tungkol sa tula? Ang lahat ng mga iskolar sa bulwagan ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Sa unang pagkakataon, nadama nila na ang pangalang ito ay hindi nagdala sa kanila ng kaluwalhatian, ngunit kahihiyan. Nakakahiyang mapasama sa iisang kumpanya. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, naging matigas muli ang ginang. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya ng may panunuya, Sir, sorry talaga. 2 beses ko palang nakilala si Mr. A. Kun. Paano ko siya mahahanap? Utut. 2 beses ko palang siyang nakilala. Paano kaya ay treto ni Mr. A. Kun ang taong ito tulad ko? Ito ba ay isang obra maestra na maaari mong iwan sa Chunshui Tower? Masama ang ugali ng pangit na matabang lalaki at pinapagalitan siya sa tuwing hindi siya sumasang-ayon. Ang ginang ay labis na naagrabyado at hindi nang ahas na magsalita, kaya't ang tanging naipaliwanag niya ay, totoo. Binili ko ang tulang bukal na ito mula kay Mr. A. Kun sa halagang 50 tael ng pilak. Utut. Isa akong iskolar ng henerasyong ito. Nasaan ang uri ng taong mahilig sa pera? Ikaw na matandang bastard, huwag mong subukang linlangan kaming nagpapakilala at magiliw na mga iskolar. Iskolar. Pagkasabi nito ay kinuha ng pangit na matabang lalaki ang mangkok ng alak sa mesa at inilagay sa bibig niya. Ihatid. Paft. Nang walang anumang babala, humigop lang ng alak ang pangit na matabang lalaki at ibinuhos lahat iyon. Nakatayo sa harapan niya ang kapos-palad na ginang, at nag-spray siya sa buong mukha niya. Nakaramdam ng hinanakit ang ginang, talagang ginahasa ako. Hindi siya pinayagang tapusin ang pag-iisip tungkol dito, at muling lumitaw ang kaguluhan. Pagkatapos mag-spray ng alak, inihagis ng pangit na matabang lalaki ang mangkok ng alak sa lupa. Pagkatapos ay kinuha niya ang natitirang 2 mangkok ng alak sa mesa at ininom ito ng sabay. Anong klaseng kalokohan itong inumin? Natatakot ka ba na walang pera ang tiyuhin? Bilasan mo at ihain mo ang ice wine kay Tiyo. Tito, ano ang ice wine? Pinunasan ng ginang ang basang alak sa mukha at maingat na nagtanong. Hindi mo man lang alam ang tungkol sa ice wine. Paano ka nagbukas ng ganoong kagubatang tindahan? Ang pangit na matabang lalaki ay labis na naiinis, ngunit nang pag-usapan niya ang tungkol sa ice wine, tila nabuhayan siya ng loob, hoy, kaming mga matandang Jingzhou na bata, nakakainom lang kami ng ice wine sa mga araw ng aso.
Ilagay ang alak sa yelo at ilabas ito kapag ininom mo ito. Hoy, hulaan mo. Lahat ay napaka-curious. Hoy, bagay talaga. Sanay na akong uminom ng ice wine, at ni hindi ko kayang lunukan itong non-ice wine. Ang pangit na matabang lalaki ay natapos sa pagsasalita ng walang ingat, at ang lahat ay naging mas interesado sa ice wine na kanyang sinasabi. Tanging ang babaeng ilang beses niyang nahawakan ang nagtatago sa isang tabi, nagtataka, di ba? Ngayon lang siya umiinom ng alak na ito. Bakit hindi mo sinabi noon? Chapter 37. Kung sino man ang bumugbog sa kanya, magbabayad ako ng 1 sentimo. Tio, sa pagkakaalam ko, ang tanging nagmamay-ari ng Midsummer Liangbing ay ang maharlikang pamilya, tama? Kung gayon, paano gumawa ng ice wine si Jingzhou? Tanong ng matandang bastard. Oh, sumulyap sa kanya ang pangit na matabang lalaki, nagdududa ka ba sa akin? Don't dare. Curious lang ako. Mabilis na ikanaway ni Madam ang kanyang kamay. I'm sorry, hindi ka nang ahas. Sinabi ng pangit na matabang lalaki, ang maharlikang pamilya lang ang may malamig na yelo sa kalagitnaan ng tag-araw. Ito ang lumang kalendaryo ng imperial. Sa ngayon, ang mas mayayamang pamilya sa Jingzhou ay magtatayo ng sarili nilang mga ice cellar upang mag-imbak ng yelo sa taglamig at dalhin ito sa tag-araw. Ano ang kakaiba dito? Hindi pa banggitin ng mga restoran at golan. Lahat ay nakinig at inaabangan ito. Nang makita ito ng pangit na matabang lalaki, ngumisi siya at inilabas ang lahat ng pakiramdam ng pagiging superior niya. Pero understandable naman na walang yelo sa Chunshui Tower. Kung tutusin, sa isang maliit na lugar tulad ng Yongzhou, kahit may yelo, walang makakabili. Natahimik ang lahat, sobrang pangit ng mukha. Bagamat sanay na ang lahat sa pang-aalipusta ng mga taga-Jingzhou, hindi may iwasang makaramdam ng hindi komportable kapag sinasampal sa harap ng isang tulad nito. Lalo na kapag ang pasaway ng iba ay talagang hindi sila makapagsalita. Maaari ko bang tanungin ang ginoong ito, kung ano ang presyo ng yelo sa Jingzhou? Ang matandang bastard ay tila may naisip, at isang flash ng liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata habang siya ay nagtanong. May nagbebenta ba ng yelo? Sinabi ng pangit na matabang lalaki, ang ibinebenta namin ay ice wine. Bakit bumili ng yelo ng mag-isa? Kung gayon magkano ang presyo ng ice wine? Haha, makinig ka, huwag kang takutin. Sinulyapan ng pangit na taong grasa ang mga manunood at buong pagmamalaki na nagsabi, ang aming ice wine ay ibinebenta lamang sa tabi ng mangkok, at ang isang mangkok ay nagkakahalaga ng 500 sentimos. Siya, 500 sentimos. Ang isang garapon ng alak ay 100 sentimos lamang, at nang ahas silang bumili ng isang mangkok ng alak. Ibinebenta ito ng 500 sentimos. Pero understandable naman, kung tutusin, ang yelo ang mas mahal, hindi ang alak. Oo, ang malamig na yelo sa kalagitnaan ng tag-araw ay natatangi sa maharlikang pamilya. Kung masisiyahan tayo sa maharlikang pagtrato, pabayaan ang ilang daang sentimos. Ano ang ibig sabihin ng isang tale ng pilak? Karamihan sa mga taong pumupunta sa Chunshui Tower ay mga kabataang lalaki na hindi kapos sa pera, at ang kanilang usapan, pagyayabang, ay natural na mas matigas kaysa sa mga karaniwang tao. Narinig ito ng madam sa tabi niya at palihim na nagbalak. Mas alam niya kaysa sa sinuman kung may Midsummer Eye sa Yongzhou City. Kahapon hiniling sa kanya ni Ji Eikun na magbenta ng yelo. Ang isang tale ng pilak para sa isang lata ng yelo ay masyadong mahal para sa kanya at tinanggihan niya ito. But now that she thinks about it, compared sa presyo ng ice wine, hindi naman mahal ang yelo niya. Ang gayong malaking lata ng yelo ay maaaring mag-freeze ng 5 o 6 na mangkok ng alak kahit man lang. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa nito, ilang tale ng pilak ang lalabas, na higit pa sa maaaring kikitain ng mga batang babae sa pagbebenta ng karne at sining. Kung tutuusin sa mga reaksyon ng mga scholars sa building, parang hindi nila alam ang yelo ni Mr. Eikun. Mukhang kailangan niyang mahanap si Mr. Eikun ng mabilis sa araw at bumili ng yelo. Sa hinaharap, parami ng parami ang mga bisitang darating dito para sa ice wine na ito. Malaki ang market. Habang nagcom-compute si Madam, may medyo pamilyar na boses ang nagmula sa likuran niya. Paano ang mga taga-Jingzhou? Kung ano ang mayroon tayo sa Jingzhou, natural na mayroon tayo sa Yongzhou. At kung ano ang wala sa Jingzhou, mayroon din tayo sa Yongzhou. Tumingin ang matandang bastard sa likuran niya, at ang nagsalita ay ang pink na binata mula kagabi. Lumabas sa crowd. Mayroon kaming master akon sa Yongzhou na maaaring magsulat tungkol sa spring water at blue sky. Mayroon ka bang isa sa Jingzhou? Si Chen Mo, ang pink na young master, ay nagtaas baba at mayabang na nagtanong. Pinilit niyang huwag ituon ang mga mata sa pangit na matabang lalaki, sa takot na hindi niya mapigilan ang pagtawa. Lalo na ang kawawang Jingzhou dialect ng pangit na taong taba ay ginawa siyang isang katutubong Jingzhou, kaya naiinis na siya, sa unang pagkakataon, nadama na parang ayaw niya maging isang katutubong Jingzhou. Ang pangit na taong taba ay natural na ang matabang bowl ang inilagay ni Jingzi. Nang makitang nagsasalita si Chen Mo, alam niyang malapit na ang pangunahing kaganapan. Nanigas ang buo niyang katawan at sa isang segundo ay kumilos na siya. Haha, paano ang ice wine?
Mayroon kaming malamig na yelo sa kalagitnaan ng tag-araw sa Jingzhou, mayroon ka ba nito sa Yongzhou? Paano maihahambing ang isang grupo ng mga bumpkin sa bansa sa aming mga tunay na matatandang anak ng Jingzhou? Pinigilan ni Chen Mo ang pagsusuka at sumagot, sino? Sabi mo wala tayong midsummer cold ice sa Yongzhou. Iyon ang sinabi niya. Napaisip ang matandang bastard na tinuro ng fat ball, alam din ba nitong pink na binata na may yelo si Mr. A. Kun? Parang magkakilala sila, pwede talaga. Young Master, maaari ka bang gumawa ng hakbang upang magsalita? Gusto ng matandang bastard na pigilan itong pink Young Master na magsalita. Kung alam ng lahat na may yelo si Mr. A. Kun, magiging passive siya sa susunod. Ngunit si Chen Mo ay hindi nag-abalang makipag-usap sa kanya, at hindi man lang nag-abala na tumingin sa kanya, at direktang sinabi, nasa gusaling ito araw-araw, ano ang alam mo? Hindi lang kami may malamig na yelo sa kalagitnaan ng tag-araw sa Yongzhou, kundi pati na rin ang mga munggo na popsicle. At ang aming yelo ay masyadong isang mung bean popsicle ay hindi man lang nagkakahalaga ng 500 sentimo, 100 sentimos. Nang matapos siyang magsalita, nagsimulang magbulungan ang mga iskolar sa gusali. Talagang mayroon kaming malamig na yelo sa kalagitnaan ng tag-araw sa Yongzhou. Wala akong narinig tungkol dito. Posible bang ayaw ng Young Master na ito na makita niyang pinapahiya ang mga kaedad ko sa Yongzhou, kaya sinasadya niya yon? Ganun talaga. Hindi malakas ang boses, ngunit narinig ito ng pangit na matabang lalaki at nanunuya, haha, kasinungalingan pala. Hindi ka naniniwala. Huwag maniwala. Sinabi ng pangit na taba, mga pangit na Yongzhou, hindi lamang sila mahirap, ngunit hindi rin sila ng ahas na harapin ang katotohanan. Ano ang silbi ng pagsisinungaling at kalokohan? Sa tingin mo, ang iba ba ay mga hanggal na katulad mo? Sa pagkakataong ito, kahit na ang mga kaibigan ng pangit na taong taba ay may napakababang pakiramdam ng pagkakaroon. Ang pangit na matabang lalaki ay hindi makaupo, mataba kapatid, ako ay taga Yongzhou din. Tumigil ka sa pagsasalita at bigyan mo ako ng mukha. Magbigay ka ng mukha. Dumura ang pangit na matabang lalaki, bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Nakalimutan kong taga Yongzhou ka rin. Simula ngayon, hindi na kita kaibigan. Hindi na kailangan ng mga marangal na matatandang Jingzhou bilang kaibigan ang mga Yongzhou. Nagulat ang lahat at naputol ang pagkakaibigan sa lugar. Walang makakagawa nito. Itong lalaking ito, gusto ko talaga siyang talunin. Sa tingin ko rin. Sino ang mananalo sa kanya, babayaran kita ng 1 sentimo. 1 sentimos. May lakas ka ng loob na sabihin iyon. Malaki ang 1 sentimos para talunin ang isang pangit na tao. Parang ganito. Nang makita ang kasabikan ng lahat na subukan, nahihilo si Chen Mo at alam niyang dapat maagang matapos ang palabas, kung hindi ay natatakot siyang mamartilyo ang fatty ball. Hindi ko alam kung kahanga-hanga ba ang galing ng lalaking ito sa pag-arte o sadyang nature niya lang. Sobra na talaga siyang talunin at napukaw na ang galit ng publiko. Okay, hindi ka ba naniniwala? May ipapadala ako para kunin ang mung bean popsicle sa kaibigan ko. Tingnan natin kung maniniwala ka o hindi. Ang mga salita ni Chen Mo ay gumawa ng magandang trabaho upang ilihis ang atensyon ng lahat, ngunit hindi na niya binanggit muli ang paglalaro ng fat ball. Go! Gusto kong makita kung maaari kang mag-conjure ng ilang mung bean popsicle. Nakataas ang ulo ng pangit na matabang lalaki at mukhang hindi nasisiyahan. Kabanata 38 sa Kabutihang Palad, nabuhay siya sa kanyang kapalaran. Tense ang atmosphere sa Chunshui Tower. Sa isang tabi ay ang pangit na taong grasa na nagtatrabaho mag-isa at mayabang at nangingibabaw. Sa kabilang panig ay ang mga tao ng Yongzhou na naghahanda at handang umatake. Sa Kabutihang Palad, mabilis na nakabalik si Guiji at nakuha ang atensyon ng lahat. Nakita ko siyang may hawak na garapon ng porselana na nakabalot sa kumot sa kanyang kamay, nanginginig sa bawat hakbang, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Sir, dala ko na po ang mga gamit. Masyadong maliit si Guiji kaya nahirapan siyang magdala ng ganoon kalaking porcelain jar kaya tuluyan na niyang inilagay ang porcelain jar sa mesa. Pero nagulat ang lahat sa sumunod niyang ginawa. Natural na natural siyang naglabas ng pink na panyo sa kanyang bulsa para panasan ang pawis, itinupi ito at ibinalik sa kanyang damit. Nang tumingala siya, napagtanto niyang lahat ng tao sa bulwagan ay gulat na nakatingin sa kanya, at nagtanong ng may pagtataka, bakit ka nakatingin sa akin? May mali ba? Hindi. Ang bawat isa ay madalas na umiling, ngunit iniisip nila, tingnan mo, ang binatang iyon ay mukhang isang babae. Exquisite, sobrang girly ng servant niya, hindi talaga siya miyembro ng iisang pamilya, at hindi siya kabilang sa iisang pamilya. Mukhang sanay na si Chen Mo sa mga galaw ni Guiji at hindi niya akalaing may mali. Tiningnan niya ang pangit na matabang lalaki at minisyon, maharlikang matandang Jingzhou, hayaan mo na ngayong makita mo ang mga munggo na popsicle sa ating Yongzhou City. Pagkatapos nito, sa harap ng lahat, sa mga mata na umaasam, hinubad niya ang kumot at binuksan ang takip ng garapon ng porselana. Oy, parang aircon. Tumangala ang lahat at nakita si Chen Mo na naglalabas ng berdeng popsicle mula sa garapon ng porselana na may tuhog na kawayan, ang kanyang bibig ay bumubuo ng na hugis sa pagkabigla. Ito ang munggo. Mung bean popsicle. Nakangiting sabi ni Chen Mo. Oo, mung bean popsicle.
Pagtingin sa kamay ni Chenmo, hindi man lang kumurap ang lahat. Bihira na ang makagagawa ng malamig na yelo sa kalagitnaan ng tag-araw, ngunit mayroong isang bagay tulad ng mung bean popsicle. Ito ay hindi kapanipaniwala. Lahat ay namangha. Itinaas ni Chenmo ang popsicle at nagtanong, ako na ang magdedesisyon para sa kaibigan ko. Libre itong unang mung bean popsicle. Sino ang gustong sumubok muna? Ako. Ang pangit na matabang lalaki na matagal nang hindi nagsasalita ay humila sa mga tao at lumapit kay Chenmo. Sa harap ko, iniunat ko ang aking kamay para hawakan ito. Mabilis ang paningin ni Chenmo at ibinalik ang kanyang kamay. Hinablot ng pangit na matabang lalaki ang bakanteng espasyo na may galit sa mukha. Di ba sabi mo gusto mong matikman ng mga tao? Bakit hindi mo ako ibigay? Ikaw lang. Ngumisi si Chenmo, deserve mo ba ito? Mabuti naman. Nagpalakpakan ang lahat at nag-cheer, at mas natuwa si Chenmo dito. Hindi pa ba sapat na bigyan kita ng pera? Di ba sabi mo 100 sentimos ang isang piraso? Marami akong pera. Paano kung bibigyan kita ng ilang silver coin? Naglabas siya ng ilang pilak na barya sa kanyang damit at itinapon sa lupa, kunwaring inaabot muli. Kunin mo na. Nagalit ang lahat, ngunit hindi na kailangang kumilos ni Chenmo. Hinablot ng ilang tao ang damit ng pangit na matabang lalaki at hinayla ito palabas. Ikaw ba ang? Isa lang ang may pera. Hindi kita bibigyan. Kahit anong makakain kahit magambag ang labor at management ko. Isang tail. Tama, pabayaan mo ang isang popsicle. Kahit araw-araw tayong kumain nito, kaya pa rin natin. Sapat na saway sa kanya ng pangit na matabang lalaki. Tiningnan ni Chenmo ang mga tao, at sa wakas ay itinuro ang malaking pangit na lalaki at kumaway, halika rito, ang unang popsicle na ito ay para sa iyo. Siya nga pala, sinulyapan niya ang pangit na matabang lalaki at sinabing, taga-Jingzhou ka pa ba? Hindi ka pa ba nakatikim ng munggo na popsicle? Hindi mo ba sinabi sa akin? Damn it, mga local from Yongzhou lang ang kwalipikadong kumain ng mung bean popsicle na ito. Hindi deserve ng mga lumang Jingzhou. Nang marinig ito, tumangala si Guiji at nakitang hindi magkatugma ang mga salita ng kanyang anak, at nag-aalinlangan siya. Hindi namin ito karapat-dapat. Ito ba ang matandang Jingzhou? Okay. Simula ngayon, ako, son, ay tiyak na kakain ng mga popsicle na ito. Oo, ito ang pagmamalaki ng Yongzhou. Kung sino ang hindi kumakain ng popsicle, sino ako para alalahanin? Kapag ang pagkain ng mga popsicle ay nauugnay sa pagmamahal sa Yongzhou, lahat ng tao sa Yongzhou ay nasasabik, at ang pakiramdam ng karangalan ng kanilang bayan. Salamat, sir. Hindi ako kumakain ng mga popsicle na ito ng libre. Bilang isang Yongzhou, may pera pa akong makakain ng popsicle. Sinulyapan ng malaking pangit na lalaki ang pangit na matabang lalaki, ibinaba ang 100 sentimo, kinuha ang mga popsicle at kinagat ito. Sobrang cool. Kuya, patikim ko. Lumapit muli ang pangit na matabang lalaki at walang kahihiyang nagsabi, kami ay matandang magkaibigan sa loob ng maraming taon. Ang panlasa ay hindi labis para sa isang matandang kaibigan, tama ba? Iyo may tae ka sa bibig mo, lumayo ka sa akin. Itinulak ng malaking pangit na lalaki ang pangit na matabang lalaki ng may paghamak, haha, napakaranggal na matandang Jingzhou na anak, kaming mga taga-Yongzhou ay hindi makakarating sa mung bean popsicle na ito. Bumalik tayo sa Jingzhou para kumain, oy, tunay na totoo doon. Okay. Ang pangit na matabang lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi ang tatlong mga salita sa isang hilera, ang kanyang taba-katawan tulad ng isang gumagalaw na meatball. Umindayog sa karamihan at naglakad palabas. Ang kanyang hitsura ay napakasaya kaya't ang lahat ay nagtawanan, at ang hangin sa loob at labas ng Chunshui Tower ay napuno ng kagalakan. Bagamat malaki ang garapon ng porselana, 10 mung bean popsicle lang ang kayang laman nito. Ang malaking pangit na lalaki ay kumain ng isa at 9 na lamang ang natitira, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang mga lokal na tao, na noon pa lamang ay lubos na nagkakaisa sa pakikitungo sa labas ng mundo, ay biglang nagsimulang magplano at manlinlang sa isa't isa. Kuya Wu, dahil mabibili mo itong mung bean popsicle sa lungsod, ano ang problema kung hindi ka makakain ngayon? Oo, Kuya Zhang, kung gusto mong kumain ng mung bean popsicle, pumunta ka na lang sa tindahan nila para bumili bukas. Oo, ngayong gabi. Astig, hindi mahalaga kung kakainin mo ito o hindi. Oo Kuya Zhang, bakit ka sumusulong kung ayaw mong kumain ngayong gabi? May lakas ka ng loob na sabihin sa akin. Mag-usap ka lang, bakit ka pa nag-aaway? Sino ang maglakas loob na makipag-away sa akin, lalo na't lumaban, bakit hindi gawin ito? Ang magkapatid na magkapatid lang at mapagpakumbaba sa isa't isa ay muntik ng mag-away para sa isang pirasong popsicle. Kumilos ka. Alinsunod lamang sa pangungusap na iyon, walang-walang hanggang kaibigan, tanging walang hanggan. Mung bean popsicles. Oh, tumigil ka sa pagpisil. Ang kawawang Guiji ay maliit at nagawang ilabas ang kanyang ulo sa karamihan. Kapag patuloy mong pipigain, mahuhulog sa lupa ang garapon kong porselana. Nabalitaan ko na ang natitirang 9 na munggo popsicle ay ibebenta na, si Guiji ay nagbabantay sa harap ng garapon ng porselana, handang mangolekta ng pera at magbigay ng mga popsicle sa parehong oras.
Ngunit minamaliit niya ang pagnanais ng grupo para sa mga popsicle. Napapikit siya ng madla, umindayog, at agad na nawalan ng posisyon. Hoy, wala na ang banga ng porselana. Nasaan ang garapon kung porselana? Sa oras na ito, dahan-daang umatras ang mga tao, at ang mesa kung saan orihinal na inilagay ang garapon ng porselana ay wala ng laman. Medyo natarante si Gueji. Sa pagtingin sa mga tao, may mga taong nakahawak na sa mga popsicle at nilalasap ang mga ito, habang ang iba naman ay nagkukumpulan at pinagmamasdan sila ng matako. Ang pinakanakakagulat ay ang matandang ginang, isang babaeng puto na nakakuha ng popsicle mula sa karamihan. Nakatago siya sa isang sulok, kumakain ng matako at mukhang napaka-energetic. Nang makita ang eksenang ito, pinunasan ni Chenmo ang pawis sa kanyang ulo, at sa wakas ay nahulog sa lupa ang isang bato sa kanyang puso. Ito ay isang magandang bagay. Kabanata 39 na walang aso. Tapos halika na. Bilang isa sa 10 maswerteng tao, hindi lang popsicle ang kinakain ni Madam, kundi nag-iisip din. Ang garapon ng porselana na nag-iimbak ng mga popsicle sa pagkakataong ito ay siya ring dala ni G. Eiko noong nagtitinda siya ng yelo noong nakaraan. Sa oras na iyon, ito ay napuno ng isang garapon na puno ng yelo, ngunit sa pagkakataong ito ay naglalaman ito ng 10 kalat-kalat na popsicle. Ang isang popsicle ay nagkakahalaga ng 100 sentimo, at ang 10 popsicle ay nagkakahalaga ng isang tail ng pilak. Kung ang isang lata ng yelo ay gagawing popsicle, ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 popsicle, na higit pa sa isang tail ng pilak. At kung nag-iimbak ka ng masyadong maraming popsicle, maaari kang bumuo ng isang natural na ice cellar at mag-freeze ng ilang ice wine. Di ba pera din yan? Pagkatapos kalkulahin ito, ang presyo ng isang tail ng pilak para sa isang lata ng yelo ay talagang siguradong tubo. Nang matapos kainin ni Madam ang popsicle ay nakapagdesisyon na siya. Gusto niya ang lahat ng yelo sa kamay ni Mr. A. Kun. Ang tanging bagay na dapat gawin ngayon ay ang mauna sa iba. Maaari ko bang tanungin ang young master na ito, saan ang tindahan ng iyong kaibigan? Pagkatapos magtanong ng Madam ay napatingin din ang lahat sa kanya sa gilid. Nasa kalyeng ito ang kanyang tindahan, hindi kalayuan sa Chunshui Tower. Sa kalyeng ito, hindi mo ba natatandaan na may tindahan na nagbebenta ng popsicle? Ang bawat isa ay tumagilid ang kanilang mga ulo nang maalala nila. Pagdating ko dito ngayon lang, nakita ko ang isang bagong tindahan na nakabukas sa kanluran na tinatawag na Qingliang Yixia. Napakalakas ng plaka. Ilang beses ko pa itong tiningnan, ngunit matagal nang nagsara ang tindahan at hindi ko makita ng malinaw kung ano ang nagbebenta sa loob. Parang ganoon. Hindi ba tindahan iyon? May nagtanong, habang ang iba ay nakatingin kay Chenmo. Tama, tindahan ng kaibigan ko. Nakangiting sabi ni Chenmo, bihira lang ang mga popsicle na ito at 100 popsicle lang ang nagagawa natin sa isang araw. Bagamat kakabukas lang ng shop ngayon, naubos na ito sa umaga at kinailangan pang magsara. Ang 10 popsicle na ito ay inireserba ng aking kaibigan para makakain ng mga kamag-anak. Ngayong gabi, para maturuan ng leksyon ang matandang Jingjo na iyon, kinuha ko sila. Pagkatapos marinig ito, ang mga kumain ng popsicle ay nakadama ng swerte, habang ang mga hindi kumain ng popsicle ay nakadama ng swerte. Oras na para maasa ang iyong mga kakayahan at maghanda upang ipakita ang iyong mga kakayahan bukas. Nang makita ang eksenang ito, alam ni Chenmo na matagumpay na natapos ang kanyang misyon. Ngumiti siya at sinabi sa lahat, kung gusto mong kumain ng mga popsicle, maaari ka lamang maghintay hanggang bukas ngunit maging maaga. Pagkatapos magsalita ni Chenmo, dinala niya ang mga popsicle. Umalis ng maganda na may mga sanga ng kanela. Kamahalan, ang pag-arte na ito ay hindi mahirap. Malabo ang liwanag ng buwan kaya napakahaba ng anino nilang dalawa. Oo, hindi mahirap. Puno ng pananabik ang mga mata ni Chenmo, pero hindi mo ba ito kapanapanabik? Exciting ba? Parang, sa sobrang takot ko pinagpapawisan ako. Napakahap mo. Itim na wire ang buhok ni Chenmo. Habang nag-uusap, dumating silang dalawa sa backyard door ng Qingliang Yixia. Siguradong maraming tao ang nakapaligid sa front door sa sandaling ito, at hindi sila makaalis. Sa labas ng pintuan sa likod bahay, nandoon din ang pangit na matabang lalaki at ang malaking pangit na lalaki na kakastar lang sa Chunshui Tower, palihim na nakipagsiksikan sa pinto habang nakadikit ang mga tenga sa pinto. Kung hindi kayo pumasok, ano ang papakinggan nyo dito? Nakangiting sabi ni Chenmo. Siya. Sabay na lumingon ang dalawa, at bumulong si Fatty Ball, nandito si Madam, nasa bahay. Oh. Saglit na nag-isip si Chenmo, pagkatapos ay naunawaan ang layunin ng paglalakbay ng ginang, at sinabing, medyo ang kanyang mga aksyon. Medyo mabilis, hayaan mo akong pumasok at tingnan. Anyway, kaibigan ni Jingzi ang public identity niya ngayon, kaya hindi masakit na pumasok. Itinulak ni Chenmo ang pinto at nakitang pinaalis ang ginang. Nakangiti pa rin ang ginang at nagsabi, Master Akun, ang presyo ay mapag-usapan. Kung sa tingin mo ay masyadong mababa ang presyo ng isang tail ng pilak, maaari akong magdagdag ng 100. Paano kung 100 barya? Ngumisi si Jingzi. Paano kung 200 yuan? Sa tingin ko isa kang 250 yuan. Oh,
Ang ibig bang sabihin ni Mr. Akun ay magdagdag ng isa pang 250 yuan? Kung ito ay 250 yuan, hindi imposible iyon. Pag-usapan natin ito. Sinabi ni Jingzi na may itim na mukha, umalis ka rito. Kung hindi ka aalis, mag-ingat na isara ng amo ang pinto at palabasan ang aso. Pero, wala tayong aso. Tanong ni Han Han na may seryosong tingin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, muling tumunog ang boses ni Jingzi. Walang aso. Tapos pumasok ka. Oh. Pagkatapos, binuhat ang ginang at inihagis ni Han Han, na ikinagulat ng mga iskolar sa labas ng pinto. Nang mag-react ang lahat, sinimulan nila siyang hatulan. Madam, masyado ka bang hindi tapat? Oo, sabi namin bukas na lang namin sisimulan, pero gabi na pumunta ka dito, pwede bang magtapat ka ng konti? Kumain ka lang ng isa, pwede mo ba akong ibigay? Isang pagkakataon para sa ibang tao na hindi pa nakakain. Tama. Hindi natuwa ang ginang na tinanggihan ni Jingzi, at ngayon ay itinuro at kinundena siya ng isang grupo ng mga iskolar. Dumilim na ang mukha niya, at wala siyang sinabi. Maglakad. Isang, sok-sok, ang narinig mula sa likuran. Isang malamig na araw ng tag-araw, isang pakpak sa likod bahay. Mukhang nabigo ang plano ni Madam na bumili ng yelo. Pagkaalis ng Madam, nakangiting sabi ni Chen Mo. Ba, mabangis na dumura si Jingzi, hindi mo ako pinansin kahapon, ngunit hindi mo ako maabot ngayon. Sa unang pagkakataon na narinig niya ang gayong pagpapatawa, sa simula ay sariwa ang pakiramdam ni Chen Mo, at maingat kapag naisip ko ito, nakita kong napaka-interesante at napangiti ako. Tinulungan ako ni Kuya Chen na malampasan ang aking kalungkutan sa sandaling pumasok siya. Maraming salamat. At ang mga husay ni Brother Chen sa pag-arte ay tila hindi kasing immature gaya ng sinabi mo. Lumalabas na kagabi nang ibigay ang script sa Fatball at Dagao, may pangangailangan para sa ganoong connecting role sa gitna, at walang ibang nababagay, kaya lumingon si Jingzi kay Chen Mo. Noong una, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi pa siya umarte noon at natatakot siyang mabaygo ang pagganap, ngunit sa huli ay nakumbinsi siya ni Jingzi. Ang pagtatanghal na ito ay isang tagumpay, at ito ay talagang mahusay. Ngumiti si Chen Mo, gusto kong ipahayag ng personal ang magandang balita kay Mr. A. Kun, ngunit ayaw kong mabugbog ng matandang bastard. Gabi na, kaya umalis muna ako. Pagkatapos magsalita ni Chen Mo, kinuha niya si Guiji. Tumingin si Jingzi sa kanyang likuran at naisip na ang gayong mabuting tao ay hindi madalas dumarating. Sa oras na ito, si Fatball at ang malaking tao ay dumating ng huli, na nagtatalo tungkol sa isang bagay. Magaling kayong dalawa. Han Han, kumuha ka ng mga popsicle, isa para sa bawat isa sa inyo. Nagsikap ang lahat. Nang matapos magsalita si Jingzi, tumalon si Fatball. Young Village Master, wala akong tutol na ibigay ito sa iba, ngunit hindi ko ito maibibigay sa malaking tao. Oh, bakit? Kumain lang siya ng isa sa araw, at ngayon lang siya kumain ng isa pa sa Chunshui Tower. Lahat ng tao siya ay kumikilos, ngunit nakuha niya ang lahat ng mga benepisyo. Hindi nasisiyahang sabi ni Fatball. Tot ka. Wala kang nakuhang benepisyo. Sino ang humipo sa mga babaeng iyon sa Chunshui Tower? Hindi ko ito nahuli kahit isang beses. You deserve it. Kung hindi ka maglakas loob, ano ang kinalaman nito sa akin? Utot ka. Ang mga mata ng malaking lalaki ay namumula at ang kanyang boses ay paos, ikaw ay hanggal, sabihin sa mga babaeng iyon na ikaw ay isang marangal na matandang Jingzhou, at ako ay isang mahirap na babae mula sa Yongzhou. Sino ang hahayaan ng isang mahirap na babae na sumunod sa uso? Hawakan ito. Kabanata 40 Hunger Marketing. Sa wakas ay hinikayat ni Jingzi silang dalawa na pumunta at maghugas ng mukha. Damn it, dalawang multo ang nag-aaway sa gabi, sinong makakalaban nito? Sa oras na ito, lumakad si Han Han na may time na tingin sa kanyang mukha. Batang pinuno ng nayon, paulit-ulit ko lang itong pinag-isipan, at sa tingin ko ay may mali sa sinabi mo. May tandang pananong si Jingzi sa kanyang mukha. Sinabi mo munang isara ang pinto at palabasan ang mga aso, at pagkatapos ay sinabi mo na palabasan ako kung walang aso. Sa tingin mo ba ay tinatrato mo ako na parang aso? Lumabas ka. Si Jingzi ay naiinis na kay Fatball at sa malaking lalaki, at ngayon ay tinatanong mo siya ng ganitong bagay. Ang mga tao ay parang aso, nakakapagtaka na ang bait nila. Galit siyang naupo sa upuan at itinuro ang pinto, tandaan mong isara ang pinto para sa akin. Oh, pumayag naman si Han Han at sinara ang pinto. Pagkatapos, nagkatinginan silang dalawa na may malalaking mata at maliliit na mata. Tumayo ka. What the hell, sino ang nagtanong sa iyo na magkulong sa bahay? Pero hindi rin sinabi ng young master na ikulong ako. Pagsusuri ni Han Han. Ano ba? Nasaan ang kutsilyo ko? Matagal na naghanap si Jingzi. Pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas niya ang kanyang kamao ng may panunuya. Nakita mo ba, ang isang kamao na kasing laki ng kas-Errol ay makakasakit sa iyong katawan. Gusto kong takutin si Han Han, pero tinaas niya talaga ang malaking kamay niya sabay ngiti at dahan-daang nag-fist. Batang pinuno ng nayon, tingnan mo ang iyong mga kamao na hindi kasing laki ng akin, pabayaan ang isang kas-Errol. Galing mo. Kung hindi kaya ng labor at management, pwede naman silang magtago palagi, di ba?
Tumayo si Jingzi at binuksan ang pinto. Kakabalik lang ni Fatty Ball at Big Man galing sa paghuhugas ng mukha. Nagpakita sila sa anyo ng tao at mukhang mas komportable. Ginantimpalaan sila ni Jingzi ng isang popsicle bawat isa at sinabi sa kanila ang ilang bagay na dapat bigyang pansin bukas. Sa panahong ito, kinuwestiyon din nina Fatball at Big Man kung dapat silang dalawa ang magpakita noon. Kung tutuusin, kumilos sila kahapon, kaya natakot silang makilala. Saglit na nag-isip si Jingzi at sinabing, ayos lang, ngunit magagawa mo na lang ang trabaho ng mga waiter mula ngayon. Kung may makakilala sa iyo, sasabihin nilang nag-enjoy silang kumain ng popsicle noong araw na iyon at dumating sila para tumulong. Tumango ang dalawa. Pinabalik sila ni Jingzi para magpahinga at harapin ang bukas. Kinaumagahan, ang pinto ni Qingliang Yixia ay puno ng tao. Kung pinupuri mo ang Mangbin popsicle, lahat ay magiging kaibigan. Pero gusto mong bumili ng munggo na popsicle, sorry, kalaban kita. Bago pa mabuksan ang pinto, nasa kwarto na sina Fatball, Hanhan at iba pa, nakikinig sa maingay na boses at siksikan ng mga tao sa labas, at mas excited pa sila kaysa sa pagnanakawan. Sa kabutihang palad, inayos ni Jingzi ang iba't ibang dibisyon ng paggawa para sa kanila kagabi. Ang ilan ay nagbabantay sa mga popsicle, ang ilan ay naghahanda upang mangolekta ng pera, at ang ilan ay nakatayo sa tabi na may mga patpat, na gustong makita kung sino sa mga bulag ang nang-ahas na sumuway sa mga patakaran. Bigyan mo siya ng suntok. Ganun pa man, pagbukas nila ng pinto ay natulala pa rin sila sa eksenang nasa harapan nila. Dalhan mo ako ng 10 popsicle. Bigyan mo ako ng 20 popsicle. May kalidad ba ang mga tao sa harap mo? 100 popsicles lang. Kung bumili ka ng maraming popsicle ng sabay-sabay, ano ang kakainin ng iba? Nanay niya, ikaw lang kung kumain ka ng marami sa isang bibig, hindi ka ba matatakot na samu ka sa ibabang bibig? Maraming tao sa pamilya ni Laozi, hindi ba? Nagsisiksikan at pinagalitan ng lahat, at natulala na naman si Fatball at ang iba pa. Ang presyo ng 100 popsicle ay tila isang bitag, ngunit ang mga taong ito ay tila hindi itinuturing na pera ang pera. Kung magagawa nila, lahat sila ay gustong bumili ng 100 popsicle ng mag-isa. Nako, napakaraming tanga, at madali ang negosyo. Napanatili ng Fatball ang kaayusan at hindi nakalimutang ipaliwanag sa lahat. Sabi ng tindera namin, 1 popsicle lang ang mabibili ng bawat tao. Bakit? Hindi nasiyahan ang mga nakasiksik sa front row at malapit sa popsicle. Nakapagplano na sila kung magkano ang bibilhin as for after they finish buying, who cares if the people behind will buy more. Sabi ng shopkeeper namin mahirap gumawa ng malamig na yelo sa kalagitnaan ng tag-araw. Nag-overtime kami para mailabas ang daang popsicle na ito, para masubukan ito ng lahat ng lalaki sa Yungjo. Ang Fatball ay may mahusay na kahusayan sa pagsasalita at pag-arte. Ito ay mas tulad ng ipinanganak na kasama nito. Huminto siya sandali bago nagpatuloy, kung bibili ang lahat ng 10 o 8 stick, ano ang kakainin ng iba? Mabuti naman. Dapat mas conscious ang mga nasa harapan. Sinuportahan ito ng mga tao sa likod. Dahil ang 100 lata ay maaaring gawin ng madalian, kung kukuha ka ng higit pang mga tao para mag-overtime, maaari ka ring gumawa ng 200 o 300 lata. Sa wakas ay nakarating na ako dito, bigyan mo ako ng 10. Isang scholar na naka-jade ang mukha sa unahan. Ayaw pa rin niya, iginiit niya. Guro, mangyaring huwag mo kaming pahirapan. Sabi ng tindera namin. Kayong mga tindero, ano pa ba ang maaari mong gawin bukod sa alam mo ito? Tawagan mo ang iyong tindera palabas. Gusto ko siyang tanungin. Buksan mo ang pinto at gawin mo. Ano ang silbi ng negosyo kung hindi ka nagbebenta ng mga bagay-bagay? Sa pagkakataong ito, hindi na nag-abalang kausapin si Fatball at umatras. Pagkatapos, isang matangkad at malakas na figure ang lumapit. Tumangala ang scholar at nakaramdam ng takot nang makita ang lalaking may mataba na mukha at medyo nakakalokong hitsura. Sino? Ikaw? Ano? Anong gagawin mo? Napaatras ng 2 hakbang ang scholar, baka sa mukha niya ang takot. Nakita ko ang malaking lalaki na inosenteng ngumiti, at ilang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Paalisin kita. Pagkasabi noon, isang malaking kamay ang nagunat at humawak sa kwelyo ng scholar. Pagkatapos, naramdaman ng scholar ang kanyang sarili na lumilipad, ngunit hindi nagtagal pagkatapos niyang lumipad, dumaong siya sa kalye na may isang clock. Medyo tahimik ang hall. Napatingin ang lahat sa eksenang ito at nagkatinginan. Ouch! May binugbog. Ang scholar ay nakahiga sa lupa at sumigaw sa bulwagan, ito ay isang itim na tindahan. Naglakas loob ka pa ring pumasok doon, hindi ka ba natatakot na ikaw ay bugbugin niya mamaya? Lahat ay tumingin sa kanya, at pagkatapos ay humarap. Lumingon siya sa likod ng walang ekspresyon, na parang hindi niya narinig. Sumunod, naging mas maayos at maayos ang bulwagan. Sa pakpak sa likod ng bulwagan, si Jingzi at Shenmo, na sumugod upang suportahan siya kaninang umaga, ay nakaupo roon, pinagmamasdan ang mga nangyayari sa bulwagan sa pamamagitan ng mga bintanang papel. Congratulations, sir. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, hindi magtatagal ay maubos na ang lahat ng ice cream. Parehong kagalakan.
Binawi ni Jingzi ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, ang aking mga medalya militar ay kalahati ng kay Brother Chen. Oo. Medyo na-curious si Chen Mo kung saan ang bayang kinulakan ni Jingzi at kung bakit napakaraming sariwang pagpapatawa sa kanyang bibig. Sir, may tanong po ako, lahat po kasi gustong bumili, bakit hindi sila kumita? Kasama ni Chen Mo si Jingzi at ang iba pa nitong 2 araw, at hindi siya naniniwala sa katarantaduhan ng pag-o-overtime para magawa ito. Ngumiti si Jingzi at umiling, talagang posible itong gawin, ngunit hindi ka makakapagbenta ng marami sa simula. Oh, anong dahilan? Ito ay tinatawag na hunger marketing. Ipinaliwanag ni Jingzi, lahat sila ay nagsasabi na ang mga bagay ay mabuti para sa kanilang sariling kapakanan. Ang bihira ay mas mahal. Kung magbibigay ako ng walang limitasyong supply ng mung bean popsicles mula sa simula, ang mga taong ito ay bibili sa mga ito sa mga unang araw, ngunit kapag ang init ay natapos na, mas kaunting tao ang bibili nito. Nang sabihin ito ni Jingzi, naisip din ito ni Chen Mo. Ang mga kalamangan at kahinaan ay pinalakpakan. Oo, kung magbebenta lang tayo ng 100 stick sa isang araw, lalakas ng palaki ang reputasyon ng mung bean popsicles. Hindi lang sa mga hindi pa nakakasubok nito, pati na rin sa mga nakasubok na ay gustong bumili nito. Kung tutusin, maaari itong gamitin bilang paraan para ipakita sa iba. Bang, bang. Pinalakpakan ni Jingzi si Chen Mo para sa pag-ibig, sa pag-aakalang ang bata ay madaling turuan. Pagtatapos ng kabanata. For more update, click on the notification bell.